Kaka-aproba lang ng Turkiya ang pinakamalaking pakete ng armas na ipinadala nila sa Ukraine. May 70 ballistic missiles, 12 mabibigat na launcher at 10,000 bala. At tingnan mo kung sino ang nagbebenta. Isang bansa ng NATO na bumibili ng gas mula sa Russia na tumatanggap ng milyon-milyong turistang Ruso at akala ni Putin ay hawak niya sa kanyang palad. Lahat ito ay dokumentado. Noong nakaraang linggo, ang mga dokumento ng paglilipat ay naisama na sa mga talaan ng Senado ng Amerika. Dahil galing Amerika ang mga armas at kailangan ng Turkey ng pahintulot mula sa Estados Unidos para ipasa ito. At may isang mahalagang detalye, mahigit isang taon nang hindi nakakatanggap ang Ukraine ng ganitong uri ng missile. Ang dahilan? Ang Estados Unidos na palaging tagapagtustos ay naubos ang sarili nilang arsenal dahil sa digmaan laban sa Iran. Galit na galit ang Rusya at alam mo kung ano mas interesante, wala talaga silang magagawa. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang hakbang na nagbukas ng daan para maipadala ang mga misail na ito. Dahil ang mga misail na ito ay may napakagandang kalamangan laban sa depensa ng mga Ruso. At kung pag-uusapan ng depensa ng mga Ruso, ipapakita ko sa iyo ang dalawang ebidensya na ang panangga sa himpapawid ng Rusya ay bumagsak na. Pero dahan-dahanin natin. Sinabi ko sa iyo na mahigit isang taon ding hindi nakatanggap ang Ukraine ng misail na pinakakinatatakutan ng Rusya. Ang missile na ito ay ang ATAK-MS. Isang ballistic missile ng Amerika na kayang lumipad na mahigit 160 kilometro. Ito ang sandata na ginagawang mapanganib na lugar ang likurang bahagi ng Russia. Naubos ang stock ng mga Ukranyano noong simula na nakaraang taon at hindi na ito napalitan. Ang dahilan? Diyan papasok ang bahagi na kahit na ibalita ng mga portal, wala namang nagdugtong-dugtong ng mga detalye. Pumasok sa digmaan ang Estados Unidos laban sa Iran noong Pebrero, 5 buwan ng pambobomba. At ayon sa Reuters, halos naubos ng mga Amerikano ang sarili nilang stock ng ATAK-MS sa digmaang yon. Halos lahat. At halos kalahati ng lahat ng Tomahawk sa buong mundo. Oo. Ang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo ay naubusan ng mga misil. Wala nang natirang maibibigay. Parang sobra, di ba? Pero tingnan mo ang reaksyon ni Trump nang lumabas ito. Pumunta si Trump sa Truth Social na madaling araw at isinulat na ang Estados Unidos ay may napakaraming bala ayon sa kanya. At na ang mga nag-leak ng mga mapanlinlang na pahayag na ito ay hinahanap na ngayon. Oo, hinahanap na sila at nangakong mahahabang sentensya ng pagkakakulong para sa kanila. Ang Pentagon sa kabilang banda itinanggi ang anumang kakulangan. Pero 3 araw bago mailatala iyon, may nangyaring kakaiba. Noong ika-3 ng Agosto, ang kagawaran ng Estado ng Amerika ay lumagda sa isang abiso. Noong ika-6, ito ay naitala sa mga talaan ng Senado, isang pampublikong dokumento. Ito yon, tingnan mo! 70 misil, ATAK-MS, 12 tagalunsad, M270, mahigit 2,500 mga munisyon ng rocket, 47,000 bala ng artilyeriya. Lahat galing sa mga imbakan ng Turkey, diretso papuntang Ukraine. Nakikita mo ba ang diskarte? Walang mga missile na maibibigay ang Estados Unidos, pero may kaalyado silang puno ang imbakan. At ang schedule ng pahintulot na yan? Ang schedule na yan ay isang obra maestra. May 30 araw ang Kongreso ng Amerika para pigilan ang ganitong paglilipat. Ang problema, naka-recess ang Kamara hanggang sa katapusan ng Agosto. Ang Senado naman ay hanggang kalagitnaan ng Setyembre. Ibig sabihin, tatakbo ang deadline habang walang tao sa gusali. Pagbalik nila mula sa bakasyon, tapos na agad ang pag-apruba. At may isa pang detalye sa bentahang ito. Isa na wala kahit sa mga pakete ng Amerika noon. Ang Estados Unidos at Alemanya ay ilang taon ding nagtakda ng mga limitasyon sa mga armas na ipinapadala nila sa Ukraine. Pwedeng gamitin dito, hindi pwedeng gamitin doon. Hindi pwedeng gamitin sa teritoryo ng Russia. Ang Turkey, hangat alam natin, hindi nagtakda ng kahit anong restriksyon. Ang missile na naibigay ay missile na ng komandanteng Ukranyano. Tapos, pwede niyang gawin ang kahit anong gusto niya rito. At kung iniisip mong tumigil na ron ang Turkiya, nagkakamali ka. Sa parehong linggo, pumirma pa sila ng kasunduang pangdepensa kasama ang Saudi Arabia at Pakistan. Pero ibang usapan na yan para sa ibang video, di ba? Kasi ngayon, iba na ang mahalagang tanong. Anong misil ba yung pinadala ng Turkiya?
May mga tao, lalo na sa panig ng Rusya, na nagsasabing kalawang na lang yan. At dyan mismo, nagsisimula maging interesante ang kwento. Ang tinutukoy na misil ay ang M30-I-9. Oo, luma na talaga ito. Ito ang unang bersyon ng ATAK-MS. Isang proyekto noong dekada 80 at nasa serbisyo na mula pa noong 1991. Mas matanda pa ang misil na ito kaysa sa maraming nanonood ng video na ito. Mas maikli ang abot nito kumpara sa mga bagong bersyon. Pero ang veteranong ito ay may katangiang napapabago ng lahat. Hindi siya gumagamit ng GPS. At alam mo ba kung bakit ito ay isang kalamangan? Bago ko sagutin, pakiusap muna. Kung nagugustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na sa channel at mag-like ka na rin. Malaking tulong ito. Tara na! Sa loob ng 4.5 taon ng digmaan, nagtayo ang Rusya ng pinakamakapal na network ng electronic warfare sa buong mundo. Ito ay mga sistemang nagpapagulo ng GPS signal sa buong reyon. Ang modernong guided bomb ay lumalapit sa target. Nawawala ang signal at lumilihis ng daan-daang metro. Napakamahal na sandata ng kanluran na nagiging bakal na lang na nakakalat sa gitna ng bukid. Paulit-ulit na itong nangyayari. Ngayon, ang M30 ay ginagabayan ng inersyal na sistema, mga gyroscope na nagkakalkula ng ruta mula mismo sa loob ng misil. Hindi ito umaasa sa satellite. Hindi ito tumatanggap ng anumang signal mula sa labas. At kung walang signal, wala kang pwedeng guluhin. Ang depensang elektroniko ng Russia, yung bundok ng teknolohiya na yon, wala talagang magawa laban dito. Misil mula pa noong dekada 90, tumatago sa pinakamoderno ng Russia na parang wala lang. Para sa akin, halos makata na yon. At ang daladala nito ay talagang ginawa para sa mga target na pinakahinahanap ng Ukraine. Sa halip na isang ogiba lang, ang M30 ay may dalang 950 subunisyon. 950 maliliit na bomba na kumakalat sa ere at tinatakpan ng isang lugar na kasing laki ng ilang football field. Nakapart na eroplano, radar, truck na munisyon. Lahat ng lantad sa lugar na yon ay nabubutas ng sabay-sabay. Tingnan mo ang mga larawang ito. Oktubre ng 2023. Ang unang beses na pinaputok ng Ukraine ang pag-atakeng ATACMS. Tatlong misil ang pinakawalan sa kalagitnaan ng madaling araw. Ang mga target, ang mga base na himpapawid sa Berdyansk at Luhansk. Sa isang gabi lang, ang pagbuhos ng mga subunisyon ay hinagupit ang mga palapagan at sinunog ang mga armada ng helikopterong panlaban ng Rusya. Ang mga satellite image kinabukasan ay nagpakita ng 9 na eroplanong nawasak sa Berdyansk pa lang. At ang listahan ng mga nawasak na target ay patuloy pang lumalaki. Abril 2024. Isang bateryang S-400 sa Crimea sa Jankoy. Nasira ang mga launcher at radar. Ang S-400 para magkaroon ka ng ideya ay ang pinakamalagang sistemang panlaban sa impapawid na ginagawa ng Rusya, ang hiyas ng Corona. At ang mga launcher na ipinadala ng Turkey ay may magandang record din. Ang 270 ay ang mas nakatatandang kapatid ng HIMARS. Isang armored vehicle na may Caterpillar trucks kayang tumawid sa putik ng Ukraine kung saan na-stack ang mga truck. At nagdadala ito ng doble ng bala. Isa sa mga rocket mula sa pamilyang ito ang tumama sa kampo ng mga Ruso sa Makivka noong bisperas ng bagong taon ng 2023. Mismong Russia ang umami na 89 na sundalo ang nanutrali sa isang atake lang. Ito ang pinakamalaking kawalan na inamin ng Russia. Opisyal sa buong digmaang ito. Kaya kapag may nagsabi na lumang bakal lang ang ipinadala ng Turkey, sobrang mali sila. Para sa isang hukbong 1 taon nang walang kahit isang ballistic missile, ang lumang missile na hindi mapigilan ng depensa ay hindi basura. Ginto yon. At alam yan ng Rusya, alam nila kaya naging sabihin na nating kakaiba ang naging reaksyon nila. Pero bago tayo makarating doon, kailangan mong makita kung ano ang ginawa ng Turkey sa dagat. Dahil ang pagbebenta ng mga missile ay kalahati lang ng ginawa ng Turkey noong linggong yon.
Noong katapusan ng Hulyo, inatake ng mga drone ang mga komersyal na barko ng Turkey sa Dagat Itim. Tingnan mo ang mga larawang ito. Ito ang loob ng isa sa kanila, ang Reyhan Sari. May mga nasugatang tripulanteng Turko at ang tugon ng Turkey ay dumating sa dalawang hakbang. Noon ding katapusan ng linggo, sa una, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey, si Hakan Fidan, ay nagsalita sa publiko. Pakinggan mo ang sinabi niya. Una, inaatake nila ang mga pantalan at barkong militar. Ngayon, inaatake na nila ang lahat ng barkong pangkalakalan. Walang pinipili. Kaya, nagmungkahi siya ng isang simplonduan. Ang Russia at Ukraine ay titigil sa pag-atake sa mga barkong pangkalakalan. Pareho ang dalawang panig, sabay na titigil. Hanggang dito, wala namang kakaiba, di ba? Diplomasya lang ito. Magalang na usapan. Ang pangalawang kilos ang siyang totoong mensahe. Ayon sa Bloomberg, sinimula ng otoridad sa baybay ng Turkey na pigilan ang pagbibigay ng lisensya sa mga barkong papunta sa Novorossiysk. Ito ang pangunahing daungan ng langis ng Russia. Diyan dumadaan ang malaking bahagi ng perang ginagamit para pondohan ang digmaang ito. At dito pumapasok ang heograpiya. Ang heograpiya ang hindi nagpapatawad kaninuman. Dahil lahat ng barkong pumapasok sa Dagat Itim mula sa Mediterranean ay dumadaan sa mga kipot ng Turkey. Lahat, walang ibang daan. Sa unang kalahati pa lang ng taong ito, mahigit 40,000 na barko na ang dumaan. Hindi isinara ng Turkey ang gripo. Gumawa siya ng mas elegante pang paraan. Sinimula niyang pigilan ang mga pahintulot ng mga barkong papunta sa Novorossiysk. At naiwan si Putin na parang nakulong. Ang maramdaman ng kamay niya sa itaas ng gripo ay hindi naman talaga nakapigil sa daloy. Ipinakita lang niya na kaya pa niyang higpitan ito ng mas matindi kung gugustuhin niya. At dito napapasok ang tanong na malamang ay iniisip mo na rin. Sige, paano naman ang Rusya? Nasaan ang ganti nila? Papayag lang ba si Putin na mangyari yon nang walang imik? Dito na nagiging awkward ang sitwasyon. Kasi hindi na opsyon ang military na sagot at malinaw ang dahilan. Ang Turkey ay miyembro ng NATO. Ang pag-atake sa Turkey ay magpapagana ng Artikulo 5, ang probisyon na naguutos sa buong alyansa na makisali sa laban. Kahit si Putin, kahit sa pinakamasamang araw niya, hindi niya iisipin yon. Kaya ang natitira na lang ay ekonomiya. Tama ba? Mali. At dito, malupit ang mga numero para sa Rusya. Ang totoo, masigit na kailangan ng Rusya ang Turkiya kaysa kailangan ng Turkiya ang Rusya. Sa Turkiya dumadaan ang gas ng Rusya papunta sa timog ng Europa. Sa Turkiya rin na ang kumpanyang pag-aari ng estado ng Rusya, Rosatom, ay naglalagak ng bilyon-bilyon sa isang planta ng nuklear na hindi nila pwedeng iwanan sa kalagitnaan. Sa Turkiya rin pumupunta ang mga turistang Ruso na patuloy pang gumagastos sa ibang bansa. At ang Turkiya ang nag-iisang bansa na nakakayang pagsamayin ng mga Ruso at Ukranyano sa isang mesa. Para kay Putin, ang makipag-away sa Turkiya ay parang kinandado niya ang sarili niyang pintuang labasan mula sa loob. Kaya ano na lang ang natitira para sa Rusya? Sa tingin ko, dalawang bagay na lang at pareho pa silang nakakahiya. Ang una ay ang pagsisigaw ng media ng estado. Tingnan mo ang mga headline na yung linggo. Isinasara ng Turkiya ang Dagat Itim, nabunyag na ang tusong plano. Headline ng mga taong wala nang magawa. At ang pangalawa na natira para sa kanila ay ang mag-imbento ng tagumpay. At dito papasok yung dalawang ebidensya na ipinangako ko sa simula ng video. Ang unang ebidensya ay galing sa isang episode noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ilang buwan bago pa man umiral ang paketang Turko na ito. At eksakto dahil dyan kaya mahalaga ito. Ipinapakita nito ang kalagayan ng depensa ng Russia bago pa man magkaroon ng anumang Turkong misal. Ipinahayag ng Ministeryo ng Depensa ng Rusya na punong-puno ng yabang na 4 na ATAK-MS na misail ang na-intercept sa lungsod ng Voronezh. At ang dalawang launcher na nagpaputok nawasak sa rehiyon ng Kharkiv ng isang Iskander na misail. Naglabas sila ng video ng pagsabog bilang ebidensya. Kahanga-hanga, hindi ba? Ngayon, tingnan mo naman itong isa pang video dito. Sa Setyembre ng 2024. Mahigit isang taon bago pa. Ang parehong Rusya ay nag-anunsyo ng pagkasira ng M-270 launcher malapit sa Rudnivka sa rehiyon ng Sumy. Napansin mo bang may mali? Oo, iisang video lang ito. Parehong anggulo, parehong pagsabog, parehong drone. Hindi man lang sila nag-record ng bagong kasinungalingan. Ginamit lang nila ulit yung dati.
Ang kagawaran ng tanggulan ng isang nuclear na kapangyarihan ay nagre-recycle ng propaganda at ang nagbunyag nito ulit ay yung mga military channel na sumusuporta sa gobyerno ng Russia. Isipin mo, nagsisinungaling ka ng sobrang pangit na pati mga kakampi mo nagrereklamo na. Pero ang pinakamalakas na ebidensya na bumagsak na talaga ang depensa ng Russia ay hindi yan. Heto na. Ito, nung nakita ko, kinailangan ko talagang tingnan ng 2 beses. Noong 2017, bumili ang Turkey mula sa Russia ng yung sistema ng depensang panghimpapawid na sinabi ko sa iyo dati, ang pinakamahalagang panangga na ginagawa ng Russia. Nagbayad sila ng 2 bilyon at kalahating dolyar. Halos masira ng pagbili na yon ang relasyon ng Turkey sa mga Amerikano. Naging krisis ito sa loob ng May to. Ayos! Mula noong Setyembre ng nakaraang taon, ang medyang Turkish at mga pahayagan tulad ng Newsweek at Forbes iniulat ang parehong kwento. Ang Russia ay lumalapit sa Turkey para bilhin muli ang sarili nilang S-400. Oo, gusto ng Russia na bilhin muli ang sarili nilang sistema ng depensa na ibinenta nila sa isang bansa ng NATO. At may 2 bagay na malamang na nagpapatunay dito. Una, wala nang natitirang S-400 ang Russia sa kanilang inventaryo. At pangalawa, ipinapaliban na naman nila ang paghahatid ng mga sistemang ipinangako nila sa India na yon ay sa 2027 na. Ngayon, pagsamain mo yan sa nakita mo sa video na ito. Ang Ukraine ay nangangaso ng S-400. Tulad ng nakikita mo, ang bansang dati nagbebenta ng pinakamahusay na panangga laban sa himpapawid sa mundo ay ngayon ay wala ng panangga para sa sarili nila. At ang 70 Turkish na missile ay idinisenyo mismo para hulihin ang natira pa. Magsisisimula ang mga delivery sa pagtatapos ng taong ito hanggang sa simula ng 2027. At ang dokumentong ito sa Senado ay ang una sa ganitong klase. Walang nagsabi na ito ng huli. Sinimula ng Rusya ang digmaang ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng proteksyon sa mundo. 4 na taon at kalahati ang lumipas, tumawad siya sa Turkey at nagtanong kung maaari niyang bilhin muli ang sarili niyang proteksyon. Ganiyan kalaki ang butas na pinasok nila. At kapag dumating na ang mga misil na yan, nandito kami para ikwento sa'yo. Kaya mag-subscribe ka na sa channel para malaman mo lahat ng nangyayari sa labang ito. Hanggang sa susunod na video.